Bella, ito ba ang nanay mong janitress? Malakas na sigaw ni Danaya habang nagtatawanan ng buong klase sa gilid ng hallway. Grabe naman, graduation na graduation. Yan pa rin ang suot mo, Nay? Baka gusto ho ninyo ng basahan. Mukhang mas bago pa nga yan kesa sa damit ninyo. Napayuko ang nanay ni Bella sa narinig. Pasensya na kayo anak. Gusto ko lang kasi makatipid para sa tuition mo sa kolehiyo. Mahinang bulong nito kay Bella. Nanginginig ang kamay ni Bella sa galit. Pero hinawakan niya ang kamay ng nanay niya. Nay, huwag niyo silang pakinggan. Kayo ho ang pinakamahalagang tao rito para sa akin. Ay, tingnan niyo. Mukhang iiyak na yung valedictorian natin, kuno. Dagdag pa ng isang alipores ni Danaya. Sayang yung medalya kung amoy basahan yung kasama mo sa stage. Hindi kalaunan ay nagsimula ang program. Isa-isang tinawag ang mga honor students. Nang dumating ang oras para sa special awards, biglang nagkaroon ng pagkawala ng kuryente sa loob ng venue. Nagdilim ang buong gym, tsaka nagsimulang magbulungan ang mga tao. Anong nangyayari? Bakit nawala ng ilaw? Tanong ng principal sa mikropono na hindi na rin gumagana. Biglang bumukas ang malaking pinto ng gym. Pumasok ang mga lalaking naka-formal attire. Mga bodyguards na seryoso ang mukha, tsaka may mga earpiece. Tumahimik ang lahat sa nakita, habang ang iba naman ay nagyaka. Ang yabag ng kanilang mga sapatos ay umalingaw-ngaw sa buong venue. Huminto sila sa tapat ng hanay ni Bella. Kayo po ba si Bella? Tanong ng isa sa mga bodyguard na mukhang siya yung leader. Bakit may mga bodyguards na lumalapit sa basurerang yan? Tanong ni Danaya sa sarili. Opo, ako nga po si Bella. Sagot ni Bella. Na kahit siya ay naguguluhan din sa nangyayari. Bakit po? Ano pong kailangan niya sa akin? Susunduin na namin kayo. Matagal na namin kayong hinahanap. Sabi ng bodyguard, sabay ko bilang tanda ng paggalang. Hello mga ka-Ate Jane! Welcome back po sa ating channel. Magandang araw, kamusta ho kayo? Tara at samahan niyo na naman ako sa panibagong kwento natin. At ang bida sa ating kwento ngayong araw ay si Bella. Sabi sa title, pinagtawanan daw ng mga kaklase dahil janitress ang nanay. Pero sa araw ng graduation, may dumating. Sino kaya sa tingin niyo ang dumating at paano nito babaguhin ang buhay ni Bella? Tara, sabay-sabay nating tuklasin. Magsimula na tayo. Maingay ang loob ng classroom ng mga oras na yon. Halos lahat ay abala sa kanya-kanyang mundo habang wala pang teacher para sa last subject, bago magtanghalian. Sa gitna ng lahat, nakayuko lamang si Bella sa kanyang lumang notebook habang pilit na tinatapos ang mga notes niya. Kahit sobrang ingay, hindi siya nag-aangat ng tingin. Sanay na siya na hindi pinapansin. O kung mapansin man, lagi namang may kasamang panunukso. Hoy, Bella, mukhang busy ka yata. Baka naman may extra ka pang ballpen dyan, pahiram naman Sigaw ni Danaya. Kung top student si Bella sa classroom nila, si Danaya naman ang top 2. Hindi nagkakalayo ang grades na lang dalawa. Tsaka kahit kailan, ni minsan ay hindi man lang magawang maungusan ni Danaya ang grades ni Bella. Tsaka isa rin yon sa mga dahilan kung bakit lagi niyang binubuli si Bella. May ginagawa pa ako, Danaya. At tsaka isang ballpen lang din ang dala ko kaya hindi ko na pwedeng ipahiram to. Mahinahong sagot ni Bella na hindi tumitingin dito. Ay, oo nga pala Isang kahig, isang tuka nga lang pala kayo. Kaya pati pambili ng ballpen, wala ka. Tumatawang sagot ni Danaya. Nagtawanan din ang mga alipores nito sa likod. Dahilan upang mapabuntong hininga na lamang si Bella. Balita ko,
Hanggang ngayon, janitress pa rin ang nanay mo sa kabilang building ah. Nakita ko siya kanina eh. Pawis na pawis habang naglilinis ang banyo. Nakakahiya, di ba? Hindi sumagot si Bella. Humigpit lang ang hawak niya sa ballpen. Masakit ang mga salita ni Danaya pero alam niyang wala siyang mapapala kung lalaban siya. Ang mahalaga sa kanya ay makatapos tsaka matulungan ang nanay niya. Alam niya kung gaano kahirap ang trabaho nito kaya naman pagkatapos ng klase, dumidiretso pa si Bella sa isang maliit na kainan sa labas ng school para maging dishwasher. Iyon ang paraan niya para hindi na siya hihingi ng pambili ng projects o baon sa nanay niya. Ano ba, Danaya? Tigilan mo na nga yung si Bella. Wala naman siyang ginagawa sa'yo eh. Biglang singit ng isang kaklase nila pero agad din itong tumahimik nang irapan siya ni Danaya. Wala kang pakialam. Masyado ka kasing pabida tong si Bella eh. Akala mo naman kung sinong matalino. Anak lang naman ng janitress. Bulong pa ni Danaya pero sadyang pinalakas para marinig ng lahat. Paglabas ni Bella mula sa room para pumunta sa kantin, may narinig siyang nag-uusap sa gilid ng corridor na malapit sa faculty room. Hindi siya dapat yung maging valedictorian. Isipin mo na lang, anong magiging mukha ng school natin kung yung magbibigay ng speech, anak lang ng janitress. Nakakahiya sa mga donors natin. Sabi ng isang boses na pamilyar kay Bella. Pero sir, siya yung may pinakamataas na grades. Wala tayong magagawa doon kung record ang pagbabasehan. Sagot naman ng isa pang teacher. Madali namang gawa ng paraan yung records na yan. Basta, kailangang si Danaya ang lumabas na top 1. Malaking na itutulong ng magulang ni Danaya sa mga fundings ng school events. Huling narinig ni Bella bago siya mabilis na naglakad palayo. Kinabukasan, pagpasok ni Bella sa room, agad siyang sinalubong ng nakakalokong ngiti ni Danaya. Good morning, Bella! Ready ka na ba sa presentation natin sa research? Tanong ni Danaya. Oo, ready na ako. Maikling sagot ni Bella. Binuksan niya ang kanyang bag para kunin ang folder kung saan nakalagay ang kanyang final project. Pero, laking gulat niya nang makitang wala to sa loob. Hinalughog niya ang buong bag, pati ang ilalim ng kanyang desk, pero wala talaga. Nawawala bang project mo, Bella? Pang-aasar pa ni Danaya. Sayang naman, malaking percentage pa naman yung grade natin. Baka naman naiwan mo sa banyo habang tinutulungan mo yung nanay mo maglinis. Hindi ko naiwan yun, nandito lang yan sa bag ko kagabi, bago ako umuwi. Nanginginig pang boses na sabi ni Bella. Okay, class. I-pass na ninyo ang mga projects ninyo. Bella, ikaw ang unang magpe-present kasi ikaw ang may pinakamagandang gawa base sa huling check ko. Ma'am, hindi ko po mahanap yung project ko eh. Mahinang sabi ni Bella. Ha? Paano hindi mo mahanap? Napaka-importante niyan, Bella. Kung wala kang maipapasa ngayon, babagsak ka sa subject na to. Seryosong sabi ng teacher. Ma'am, baka naman po hindi talaga siya gumawa tsaka nagpapalusot lang. O kaya naman, baka ninakaw niya yung ideya ng iba kaya ayaw niyang ipakita. Sa kabilang sulok ng classroom, noong mga oras na yon, tahimik lang na nakaupo si Lucas. Nakita ni Lucas kung paanong kinuha ng isa sa mga aliporas ni Danaya ang folder ni Bella kaninang umaga bago dumating si Bella. Pero sa halip na magsalita, nanatili lang siyang tahimik. Ma'am, sigurado po ako ginawa ko po yun. Pwede po ba akong humingi ng kahit isang oras lang para hanapin? Pakiusap ni Bella. Wala na tayong oras, Bella. Marami pa tayong gagawin. Kung wala kang mapapasa bago matapos yung period na to, 0 ka. Sabi ng teacher na isa sa mga pabor kay Danaya. Hiyang-hiya naman si Bella habang nakatingin ang lahat ng kaklase niya. Matalino nga. Burara naman, sabi ng isa.
Baka naman nangatulong muna bago pumasok kaya nakalimutan. Dagdag pa ng isa. Buong period na umiiyak sa loob si Bella habang nakayuko. Pagkatapos ng klase, habang nagliligpit si Bella, napansin niyang nakatingin pa rin sa kanya si Lucas mula sa dulo ng room. May kailangan ka ba, Lucas? Tanong ni Bella. Hindi naman sumagot si Lucas. Kinuha lamang nito ang kanyang bag tsaka naglakad palabas ng room. Pero bago siya tuluyang makalabas, lumingon siya sandali kay Bella. Pag-uwi sa bahay, nadatnan ni Bella ang nanay niya na nagluluto ng tuyo para sa hapunan. Mukhang pagod na pagod ito, pero ngumiti pa rin to nang makita siya. "Oh anak, kamusta ang school? Malapit ang graduation yan, di ba? Excited na ako makita kang umakyat sa stage." Masayang sabi ng nanay niya. "Ayos lang po, Nay. Medyo marami lang pong ginagawa pero kaya ko naman po. Pasensya ka na anak ha. Kung ito lang ang nakakayanan ko. Kung sana'y mayaman lang tayo, hindi mo na sana kailangang mag-dishwasher pa sa gabi." Malungkot na sabi ng nanay niya habang naglalapag ng plato. "Nay, wag niyo pong sabihin yon. Proud po ako sa inyo. Janitress man ang trabaho ninyo, marangal naman po yan. Tsaka promise po, gagalingan ko po para makaahon tayo." Sagot ni Bella habang niyayakap ang nanay niya. Lumipas ang ilang araw matapos mawala ang project ni Bella. Kahit masakit sa loob, pilit niyang binawi ang kanyang grade sa pamamagitan ng pag-aaral ng mas matindi pa sa dati. Tuwing break time, sa halip na kumain sa kantin, kung saan madalas siyang pagtripanin na Danaya, pinipili na lang ni Bella na magstay sa library o di kaya naman ay sa isang bakanteng classroom. Hapon na noon, habang naglalakad si Bella papunta sa locker niya, napansin niya ulit si Lucas, nakasandalang lalaki sa pader. Malayo sa mga estudyanteng nagtatakbuhan. Gaya ng dati, tahimik lang to tsaka parang may sariling mundo. Pero may kakaiba kay Lucas sa mga oras na yon. Kahit hindi siya nakikihalubilo, may kakaiba sa presensya niya. Kapag napapatingin siya sa mga bully, biglang tumatahimik ang mga tao kahit hindi naman siya nagsasalita. Bakit kaya siya ganon? Tanong ni Bella sa sarili habang binubuksan ang locker. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, napansin ni Bella na may dumaan na dalawang lalaking nakasuit at saka may suot na earpiece sa labas ng gate ng school. Huminto sila saglit tsaka tumingin sa direksyon ni Lucas. Nakita ni Bella na tumango si Lucas ng bahagya sa mga lalaki bago mabilis na naglakad palayo. May bodyguard si Lucas? Gulat na tanong ni Bella sa sarili. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang tindig tsaka kilos ng dalawang lalaki, halatang mga professional security. Pero bakit yung isang tahimik na estudyanteng tulad ni Lucas, may ganoong klaseng kasama? Mukha namang simple lang suot ni Lucas araw-araw na isang lumang backpack tsaka medyo kupas na sapatos. Kinabukasan ay naging usap-usapan sa buong classroom yung biglang pagkawala ni Lucas. Hindi siya pumasok sa unang subject. Hanggang sa matapos ang araw, wala pa rin anino niyang sumulpot. "Oh, nasa na kaya yung piping at saka bakit hindi na kaya siya pumapasok?" Tanong ni Danaya habang nag-aayos ng make-up bago napansin ni Bella at muli na namang umisi. "Ay, baka natakot sa akin kaya nag-drop na lang. O di kaya, baka naman naging janitor na rin tulad ng nanay ni Bella." Nagtawanan ng mga kaklase nila, pero si Bella naramdaman ng kaba. Kahit hindi niya kaibigan si Lucas, may pakiramdam siya na mas malalim na dahilan ang pagkawala nito. Nagtanong-tanong siya sa mga teachers, pero kahit sila, walang alam. Ang sabi lang ng registrar, tumawag daw ang guardian ni Lucas tsaka sinabing may emergency. Pero, hindi sinabi kung ano. Habang naglilinis si Bella sa classroom dahil siya ang naka-assign na cleaner sa hapon, pumasok ang isa sa mga teachers na malapit kay Danaya, si Mr. Taksil.
May kausap to sa tawag, tsaka hindi nito napansin na nasa loob pa ng room si Bella dahil natatakpan siya ng mga upuan na nakapatong sa mesa. Opo, sir. Huwag po kayong mag-aalala. Gagawin ko po ng paraan na bumaba ang rank ni Bella. Pero sir, may problema po tayo. Sabi ni Mr. Taksil sa kausap. Yung batang si Lucas, mukhang may nagbabantay sa kanya. May narinig akong bulong-bulungan sa admin eh. May nag-warning daw sa kanila na wag daw gagalawin si Lucas. Hindi ko nga ho alam kung sino ay nasa likod nun pero mukhang malakas ang kapit. Nabitawan ni Bella ang hawak niyang walis. Gumawa to ng ingay kaya agad na naputol ang tawag ni Mr. Taksil. Tsaka tumingin sa direksyon niya. Bella? Kanina ka pa ba dyan? Galit na tanong ng teacher. Opo, sir. Nagwawalis lang po ako. Nanginginig na sagot ni Bella. Lumabas ka na. Bukas mo na ituloy yan. Sigaw ni Mr. Taksil. Kumaripas ang takbo si Bella palabas. Ang daming tanong sa isip niya noong mga oras na yon. Bakit balak siyang ibagsak ni Mr. Taksil? At sino ang kausap nito? Tsaka higit sa lahat, sino ba talaga si Lucas? Bakit pa yung mga teacher? Para bang takot sa kanya? O sa mga taong nasa likod niya? Dahil sa takot at pagkalito, nag-decide si Bella na dumaan muna sa nanay niya bago pumunta sa trabaho niya. Nakita niya ang nanay niya na nagbubura ng mga sulat sa pader ng gym kaya naman agad niya itong nilapitan. Nay, magpahinga po muna kayo. Kanina pa po kayo dyan. Sabi ni Bella habang inaabotan ng tubig ang nanay niya. Ayos lang ako anak. Kailangan tong matapos bago bukas para sa rehearsal ng graduating students. Oh, bakit parang namumutla ka yata? May nangyari ba? Tanong ng nanay niya nang may pag-aalala. Wala po, Nay. Napagod lang siguro sa huling exam. Pagsisinungaling ni Bella. Hindi niya kayang dagdagan ng isipin ng nanay niya. Alam niyang hirap na to sa pagtatrabaho para lang mapagtapos siya. Nay, alam niyo po ba kung sino si Lucas? Yung kaklase ko kong medyo tahimik. Kumunot ang noon ng nanay niya sa narinig. Lucas? Parang familiar ang pangalan eh. Di ba siya yata yung pamilyang nag-donate ng bagong wing dito sa school? Pero sa pagkakaalam ko medyo tago ang buhay nila. Bakit mo naman natanong anak? Wala po, Nay. Saad niya bago tumayo. Sige po, pupunta na po ako sa trabaho ko. Ingat po kayo dito. Paalam ni Bella. Habang naguhugas ng mga nagtataasang plato sa gabi, hindi maalis sa isip ni Bella ang mga banta. Huwag mong gagalawin si Lucas. Bakit parang lahat ng tao sa paligid niya may tinatago? Napatingin si Bella sa refleksyon niya sa tubig na may sabon. Nakita niya ang sarili niyang pagod. May mantsa ng pagkain. Ang damit, tsaka magulo ang buhok. Pero sa likod ng lahat niyon, kumbinsido siya sa desisyon niya. Kahit anong gawin nila, hindi ako titigil. Bulong niya. Kinabukasan ay muling pumasok si Lucas para bang walang nangyari. Nakaupo lang siya sa dulo habang nakatitig sa bintana. Sinubukan siyang lapitan ni Bella pagkatapos ng klase. Lucas? Tawag ni Bella. Lumingon si Lucas sa kanya na para bang isang malaking kasalanan ang kausapin tsaka puligligin siya ng mga oras na yon. Salamat nga pala nung nakaraan ha, sabi ni Bella. Kahit hindi niya sigurado kung ano ba talaga ang nagawa ni Lucas. Wala kang dapat ipagpasalamat. Tipid na sagot naman ni Lucas. Mag-iingat ka, Bella. Hindi lahat ng nakikita mo dito, totoo. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Bella. Pero bago pa makasagot si Lucas, dumating na si Danaya kasama ang kanyang grupo. Ayan na naman ang top student natin. Nakikipag-usap sa weirdo. Bagay nga kayo. Isang mahirap, tsaka isang baliw. Hindi pinansin ni Lucas si Danaya.
Tumayo lang siya, tsaka lumabas ng room. Pero bago siya tuluyang makalayo, may iniwan siyang maliit na papel sa ibabaw ng desk ni Bella. Mabilis tong kinuha ni Bella, tsaka tinago sa bulsa bago pa makita ni Danaya. Nang makahanap ng pagkakataon na mapag-isa sa banyo, binasa ni Bella ang sulat. Isang maikling mensahe lang ang nakasulat doon. Huwag kang maniniwala sa mga grades na makikita mo bukas. Lalong kinabahan si Bella nang mabasa iyon. Bukas ang labas ang final rankings para sa graduation. At ayon sa computations, siya dapat ang valedictorian. Dahil malaki ang lamang niya sa exams, kahit nawalan siya ng project. Pero dahil sa babala ni Lucas, sa kanya narinig kay Mr. Taksil, alam niyang may nilulutong masama ang school laban sa kanya. Bakit ba kailangan ganitong kahirap mag-aral? Tanong ni Bella sa sarili habang nakatingin sa salamin ng banyo. Porke ba't anak ako ng janitress? Wala na akong karapatang maging top sa school na to? Umuwi si Bella ng mabigat ang loob. Sa daan, napansin niya ang isang lalaking naka-formal attire na parang may hinihintay sa kanto nila. Pero pagdaan niya, bigla itong tumalikod tsaka sumakay sa isang sasakyan na nakaparking sa gilid. Pagdating niya sa bahay, nakita niya ang nanay niya na masayang-masaya. Anak, may nag-iwan ng pagkain dito sa harap ng pinto natin. May kasama pang ang note na para daw sa'yo, pampalakas loob daw para sa graduation. Binuksan naman ni Bella ang note. Walang pangalan na nagpadala, pero pamilyar ang sulat kamay. Kainin mo to. Kailangan mo ng lakas para sa susunod na mga araw. Hindi alam ni Bella kung matatakot ba siya o matutuwa. Sino ang taong to na parang alam ang bawat galaw niya? Lalong naging impyerno ang buhay ni Bella sa loob ng school habang papalapit ang graduation. Kung dati, tago ang pambubuli ni Danaya, ngayon harap-harapan na itong ginagawa sa harap ng maraming estudyante. Halos lahat ng kaklase nila ay kumakampi kay Danaya. Marahil dahil nga sa libreng pagkain, tsaka mga regalong binibigay nito para lang makuha ang panig ng lahat. Guys, invited kayong lahat sa graduation party ko sa hotel namin. Free-flowing yung food tsaka drinks doon. Basta siguraduhin nyo lang na yung tamang tao ang papalakpakan ninyo sa stage. Anunsyo ni Danaya habang nakatayo sa harap ng klase. Lumingon siya kay Bella na noon ay tahimik na nagsusulat. Ay, sorry Bella. Maalala ko, hindi ka pala invited. Baka kasi manibago ka sa hotel? Baka maghanap ka ng mop tsaka balde habang nandun ka? Naglalakha ka ng mga kaklase nilang sip-sip. Pakiramdam ni Bella ay unti-unti siyang kinakain ng lupa dahil sa kahihiyan. Kahit yung mga teacher na dating neutral lang sa pagpanig, ngayon ay para bang umiiwas na sa kanya. Kapag may recitation, hindi na siya tinatawag ni Mr. Taksil, kahit siya lang ang nagtataas ng kamay. Ang mas malala pa, ang balita tungkol sa panunuhol ng pamilya ni Danaya sa admin ay naging sekreto sa lahat. Umaga noon ang buksan ni Bella ang kanyang locker at may nahulog na isang maliit na pirasong papel. Agad niya itong pinulot. Hindi ito gaya ng sulat na Lucas na para bang pampalakas loob. Ang nakasulat dito ay gawa sa mga ginupit na letter mula sa magazine. Tumigil ka kung ayaw mong mangyari sa nanay mo. Nanginig ang buong katawan ni Bella dahil sa kaba. Ayos lang naman kung siyang saktan. Ayos lang na siyang ipahiya sa harap ng lahat. Pero kapag nanay na niyang dinamay, doon na siya natatakot. Sino gagawa nito? Si Danaya ba? O baka yung mga taong mas makapangyarihan pa sa likod ng eskwelahan? O Bella, bakit parang namumutla ka dyan? Tanong ni Mia. Ang isa pa niyang kaklaseng hindi masyadong nagsasalita. Nakatitig si Mia sa hawak niyang papel. Wala to Mia, tara na sa room. Mabilis sa sagot ni Bella, sabay tago ng papel sa bulsa.
Pagdating ng hapon, inilabas na yung preliminary grades para sa huling quarter. Kumpiyansa si Bella dahil perfect siya sa lahat ng long quizzes tsaka recitation sa math. Pero nang makita niya ang grade niya sa bulletin board, halos himatayin siya. 65. Bagsak siya sa math? Ma'am, paano po naging 65 yung grade ko? Tanong ni Bella sa math teacher niya na si Mrs. Sinul Ngalen. Lahat po ng records ko mataas eh. Pwede ko bang makita yung class record ninyo? Tumingin si Mrs. Sinul Ngalen sa kanya nang may halong lungkot tsaka takot. Pasensya ka na, Bella. Pero nawala yung mga records mo sa system ko. At saka nung tiyanak ko yung mga huling papers mo, puro mali yung sagot mo. Baka siguro dahil sa pagod mo sa pagtatrabaho sa gabi kaya hindi ka na nakakapag-focus. Pero ma'am, imposible po yan. Alam ko po mga sagot ko. Giit ni Bella. Umalis ka na, Bella. Final na yan. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sabi ni Mrs. Sinul Ngalen habang nakatingin sa CCTV camera sa loob ng faculty room. Napansin naman ni Bella ang tingin ng teacher. Alam niyang may mali. Tumakbo siya papunta sa IT room ng school at may kakilala siyang working student doon na tumutulong sa maintenance ng CCTV. Kuya, pwede po bang patingin ng footage sa room 302? Nung Martes ng hapon, yung oras na naiwan yung mga papers namin sa table ni Ma'am Sinul Ngalen? Pakiusap ni Bella. Sandali lang, Bella, ha? Sabi ng working student. Ha? Teka, bakit ganito to? Deleted lahat ng files mula 2 p.m. hanggang 5 p.m. ng araw na yon? Wala ring record sa logs kung sinong nag-delete. Mysteriously, nawala lahat. Napahawak sa ulo si Bella. Planado ang lahat. Mula sa pananakot sa kanya, sa pagbagsak ng grades niya, hanggang sa pagbura ng ebidensya. Gusto talaga nilang mawala siya sa pwesto para si Danaya, yung maging valedictorian. Habang naglalakad sa hallway, nakasalubong niya si Danaya na may hawak na kape, tsaka nakaangkla sa braso ni Mr. Taksil. Oh, Bella, balita ako bagsak ka sa math ah. Sayang naman. Baka hindi ka na makagraduate niyan. Pang-aasar pa ni Danaya. Alam mo, minsan kasi, kailangan tanggapin mo na lang na may mga taong sadyang nasa taas talaga. Tsaka may mga tao namang sadyang nakatadhana talaga na maglinis lang ng dumi ng iba. Hindi pa tapos ang laban, Danaya. Matigas na sabi ni Bella. Talaga? Tingnan natin sa graduation day. Baka ikaw lang walang medalya doon. Tumatawang sabi ni Danaya bago sila naglakad palayo. Pag-uwi ni Bella sa bahay, nadatnan niya ang nanay niya na may hawak na lumang tela. Sinusubukan nitong tahiin ang isang punet na lumang damit na gagamitin sana nito sa graduation. Anak, pasensya ka na ha. Ito lang maisusuot ka sa graduation mo. Sinubukan kong laban ng maigi para magmukhang bago pero kupas na talaga eh. Sabi ng nanay niya ng may ngiti pero bakas ang pagod. Niyakap ni Bella ang nanay niya ng mahigpit. Nay, kahit ano pa pong suot ninyo, kayo po ang pinakamaganda para sa akin. Huwag niyo na po yung intindihin. Sa loob-loob ni Bella, naiiyak siya. Paano kung hindi siya makagraduate bilang valedictorian? Paano kung tuluyan siyang ibagsak ng mga taong to? Pakiramdam niya ay nabibigo siya sa pangako niya sa nanay niya. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang cellphone niya. Isang unknown number ang nag-text. Huwag kang susuko. Hintayin mo yung graduation. Sino nag-text? Si Lucas na naman ba? O baka si Mia? Napatingin si Bella sa bintana ng kanilang maliit na bahay. Sa kabilang kalsada,
nakita niya ang isang itim na sasakyang nakaparada. Isang tao sa loob na para bang nakatingin sa direksyon nila. "Sino ba talaga kayo?" bulong ni Bella. Kahit natatakot ay pinilit ni Bella na maging matapang. Kung pera at saka impluwensya ang gamit ni Danaya, gagamitin naman ni Bella ang talino at saka ang pagiging totoo. Alam niyang may mga matapang nanonood. Tsaka hindi lahat ng tao nababayaran ng pera. Sa gitna ng lahat ng nangyayari sa kanya sa school, sa bahay at saka sa trabaho, may isang tao na hindi niya inaasahang lalapit sa kanya. At ito ay si Mia. Si Mia ang kaklase niyang madalas nasa sulok lang tsaka hindi kumikibo. Hindi matalino si Mia. Sa katunayan, hirap na ito sa mga lessons nila sa calculus tsaka physics. Nasisiyaw naman para kay Bella. Hapon na noon, habang nagliligpit ng gamit si Bella, lumapit si Mia sa kanya na para bang nahihiya. "Bella, pwede ba ako magpaturo sa'yo?" Mahinang tanong ni Mia. "Kahit sandali lang, hindi ko talaga makuha yung formula para sa exam bukas eh. Natatakot ako na baka hindi ako makagraduate kung babagsak ako roon." Tumingin si Bella kay Mia. Alam niyang kapag nakita sila ni Danaya na magkasama, siguradong madadamay si Mia sa bullying ng grupo nito sa kanya. "Mia, alam mo naman ang sitwasyon ko rito, diba? Baka pag-initan ka rin nila kapag nakita nilang tinutulungan kita." "Ayos lang sa akin, Bella. Mas takot akong bumagsak kaysa kay Danaya," sagot ni Mia. Dahil sa awa, napilitang pumayag si Bella. Araw-araw silang nag-aaral sa likod ng lumang gym kung saan walang masyadong tao na makakakita sa kanila. Matyagang pinapaliwanag ni Bella ang mga mahihirap na topic kay Mia. Pero, gaya nga ng kinatatakutan ni Bella, hindi ito nakaligtas sa mga mata ng mga alipores ni Danaya. Isang araw, habang nag-aaral sila, biglang sumulpot ang grupo ni Danaya. "Aba! Look who we have here." Yung basurera tsaka mahina ang ulo. Nag-uusap. Pang-aasar na Danaya. Kinuha niya ang libro ni Mia tsaka tinapon sa putikan. "Mia, sa tingin mo ba tatalino ka dyan kay Bella? Baka turuan ka lang yan kung paano maglinis ng kubeta." Umiyak si Mia, pero hindi ito sumagot. Mula noon, naging target na rin si Mia ng pambubuli nila, Danaya. Nilalagyan nila ng glue ang upuan niya, tinatapon ng bag sa basurahan. Tsaka kung ano-ano pang masasakit na salita ang natatanggap niya. Pero sa kabila ng lahat ng to, hindi iniwan ni Mia si Bella. Isang araw bago yung final examination, nagkaroon ng gulo sa loob ng classroom. Pumasok si Mr. Taksil na galit na galit. May hawak siyang isang perasong papel, yung kodigo para sa exam sa math. "Sinong may-ari nito?" sigaw ni Mr. Taksil. "Nakita ko tong nahulog sa ilalim ng desk ni Mia." Nanlaki ang mga mata ni Mia nang dahil sa narinig. Hindi po sa akin yan, sir. Wala po akong alam dyan." "Huwag ka na ngang magsinungaling. Saka ikaw, Bella." Turo ni Mr. Taksil kay Bella. "Ikaw ang nagturo sa kanya, diba? Siguro, ikaw ang nagnakaw nito sa office ko para ibigay sa kanya." "Wala po akong nananakaw, sir. Alam niyo po na kaya kong sagutan yung exam kahit wala akong kodigo." Pagtatanggol ni Bella. "Oo, kaya mo. Pero itong babaeng to, kaya ba?" Singhal ni Mr. Taksil. "Mia, sumama ka sa akin sa principal's office. Ngayon din." Sigaw pa niya. At bago umalis, may isang lalaking lumapit kay Mia tsaka bumulong. Narinig to ng bahagya ni Bella. "Hindi mo kalala kung sinong kanalaban mo, Mia. Manahimik ka na lang kung gusto mo pang makagraduate." Ani ng lalaki bago umalis. Paglabas ni Mia sa office, mugto ang mata nito. Nilapitan siya ni Bella para aluin.
Mia, anong nangyari? Anong sinabi nila? Umiling lang si Mia habang patuloy sa pag-iyak. Sorry, Bella. Hindi ko pwedeng sabihin. Masasaktan lang tayo pareho. Pero Mia, hindi naman sa'yo yung papel na yun, di ba? Alam kong pinagbibintangan ka lang nila. Giit ni Bella. Tumayo si Mia at saka tumingin ng diretso kay Bella. May kung anong takot tsaka kung ano sa mga mata niya bago umiling. Mauna na ako, Bella. Saad ni Mia bago naglakad palayo at iniwan doon si Bella na puno ng katanungan. Habang naglalakad pa uwi, hindi maalis sa isip ni Bella ang nangyari kay Mia. Alam niyang may mga tinago si Mia. Pero, bakit parang pati yung mga tahimik na estudyante nadadamay na sa gulo? Pakiramdam ni Bella, unti-unti na siyang kinukulong ng mga kasinungalingan nila ni Danaya. Tsaka ang mas nakakatakot pa, para bang wala siyang kakampi sa loob ng school, maliban sa mga taong ayaw ring magsalita. Nang gabing yon, habang nagtatrabaho si Bella, nakita niya si Lucas na nakatayo sa labas ng kainan. Nakasuot ito ng black hoodie, tsaka parang may hinihintay. Lumabas si Bella para itapon ng basura, tsaka nagkatapat sila. Si Mia, huwag mo siyang pilitang magsalita. Tipid na sabi ni Lucas. Bakit? Ano bang alam mo, Lucas? Pati ba ikaw kasabot nila? Galit na tanong ni Bella. Tumingin si Lucas sa malayo bago bumuntong hininga. Sinasabi ko lang sa'yo to, para sa kaligtasan ninyo. Malapit ang graduation, Bella. Konting tiis na lang. Pag-alis ni Lucas, naiwang tulala si Bella. Sino ba talaga ang mga taong to? At bakit parang may script na sinusunod ang buhay na tsaka siya lang hindi nakakaalam ng dulo nito? Habang papalapit ang graduation, parang bumibigat ang hangin para kay Bella. Pagpasok niya sa school, ang mga tingin ng mga kaklase niya, puno na ngayon ng pangungutya. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa dayaan na ibinentang sa kanila ni Mia sa buong campus. Kaya naman, ganito na lang kung makatingin ng iba sa kanila. Kahit saan siya magpunta, naririnig niya ang mga bulungan na yon. Matalino sana, mandaraya naman pala. O kaya naman, ano pang habang aasahan mo? Gagawin lahat para makaalis sa hirap. Sa loob ng classroom, hindi na nakatiis si Bella. Kinuha niya ang kanyang bag tsaka lumabas ng room kahit wala pang bell. Pumunta siya sa likod ng lumang building. Doon sa tambakan ng mga sirang upuan. Tsaka doon siya humagulgol. Gusto na niyang sumuko. Hindi ko na kaya. Bulong niya sa sarili. Ibigay na lang nila kay Danaya yung title. Ibigay na nila lahat. Basta tantanan lang nila kami. Naisip niya ang lahat ng sakripisyo niya. Ang mga gabing puyat sa pag-aaral habang kumikirot ang mga kamay mula sa paghuhugas ng plato. Yung mga hapon na tiniis ang gutom para lang may pambili ng school supplies. Para saan pa? Kung ang mga taong may pera rin naman ang masusunod sa huli. Pag-uwi niya ng hapon, sinubukan niyang maging normal sa harap ng kaniyang nanay. Pero ang nanay niya, bilang isang ina, ramdam ang bigat ng dala ng anak niya. Bella anak, okay ka lang ba? Tanong ng nanay niya habang nag-aayos ng kanilang hapunan. Simple lamang ang ulam nila. Isang latang sardinas na hinaluan ng maraming sabaw at saka petchay. Opo, Nay, napagod lang po siguro sa school. Sagot ni Bella, pero hindi niya napigilang manginig ang boses. Anak, alam kong mahirap pero tandaan mo ha, kahit na anong sabihin nila, alam natin ang totoo. Huwag kang susuko dahil lang sa mga taong hindi nakakaalam ng halaga mo. Pagpapatibay ng loob ng nanay niya. Ngumiti si Bella, pero ng gabing yon, narinig niya ang nanay niya na umiiyak sa labas ng kanilang maliit na kwarto.
Sumisilip si Bella sa siwang ng pinto at doon, nakita niya ang nanay niya na nakaupo sa sahig habang hawak ang picture ng kanilang pamilya. Mukhang may natanggap itong tawag na hindi sinasabi sa kanya, kaya naman hindi niya naiwasang mapatanong sa isip. Kinabukasan, habang naglalakad si Bella pauwi mula sa trabaho sa kainan, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. 10:00 na ng gabi, saka madilim si Eskinita papunta sa kanila. Binilisan niya ang paglakad, pero narinig niya ang yabag ng sapatos na bumibilis din. "Sino yan?" Sigaw ni Bella pero walang sumagot. Biglang may humarang sa kanyang 2 lalaking naka-jacket, tsaka nakatakip ang mukha. "Sabihin mo sa nanay mo, huwag na siyang magmatigas. Kung gusto niyang maging maayos ang graduation mo, pirmahan niya ang waiver sa trabaho." "Ano waiver? Anong kinalaman ng nanay ko dito?" Tanong ni Bella sa nanginginig na boses. Hindi sumagot ang lalaki. Tinulak lang siya ng isa kaya napaupo siya sa simento bago sila mabilis na tumakbo palayo. Pagdating ni Bella sa bahay, nadatnan niyang nakatulala ang nanay niya sa harap ng kanilang lumang cellphone. "Nay, anong nangyari? May tumawag ba?" Tanong ni Bella. "Wala anak. Nagulat lang ako sa ingay sa labas." Pagsisinungaling ng nanay niya. Pero kitang-kita sa mata nito ang takot. "Nay, may sumunod ho sa akin kanina at may sinasabi silang waiver. Tungkol ba to sa school o sa trabaho niyo sa agency?" Giit ni Bella. Napayuko ang nanay niya bago napapuntong hininga. "Pinapaalis na nila ako sa school, Bella. Sinasabi nila na yung presensya ko raw doon nakakasira raw sa imahe ng mga magulang ng mga top students. Pinapipirman nila ako na kusang umalis tsaka hindi magreklamo. Kapalit daw ng pag-allow sa'yo na makagraduate." Napakuyom ang mga palad ni Bella sa narinig. "Kaya ba nila ginagawa to? Para lang mapilitan kayong umalis? Nay, wag ho kayong pumirma. Lalaban tayo." "Pero anak, paano yung graduation mo? Paano yung medalya mo? Tsaka isang hakbang na lang valedictorian ka na." Umiiyak na sabi ng nanay niya. "Nay, baliwala ang medalya ko kung kailangang tapakan ng dignidad ninyo. Handa na akong sumuko sa title. Basta wag nang nila kayong saktan." Sakot ni Bella habang niyayakap ang nanay niya. Pareho silang umiiyak sa gitna ng maliit na lang sala. Nang gabing yon, hindi nakatulog si Bella. Kinuha niya ang kanyang phone tsaka tinitigan ang number ni Lucas. Gusto niyang magtanong. Gusto niyang humingi ng tulong. Pero natatakot siya. Pero bago pa siya makapag-type, may nag-text na sa kanya. Unknown number ulit yon. "Huwag mong permahan ng kahit ano. Ang nanay mo, hindi lang siya basta janitress. Tandaan mo yan." Napakunot ang noo ni Bella. Anong ibig sabihin nito? Alam niya ang buhay ng nanay niya mula bata pa siya. Ulila na ang nanay niya tsaka lumaki nagtatrabaho sa kung saang-saang lupalo bago sila napadpad sa Maynila. Ano pang hindi niya alam? Sa puntong to, nawalan na ng pag-asa si Bella sa sistema ng school. Naisip niyang kahit anong galing niya, may mga pader na sadyang hindi kayang tibagin ng talino lang. Kinabukasan, pumasok si Bella sa school na parang lutang. Hindi niya na alam kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan. Habang naglalakad siya sa hallway, papunta sa library para kumuha ng ilang clearance, napansin niya si Mia na bilis na naglalakad papunta sa parking lot sa likod ng school. Bihirang pumunta doon ang mga estudyante dahil para lang yon sa mga VIP guests tsaka school board. Dahil sa kuryosidad, sinundan siya ni Bella.
Nagtago si Bella sa likod ng isang malaking pader nang makita niyang huminto si Mia sa harap ng isang puting sasakyan. Laking gulat ni Bella nang makitang may lumabas sa isang lalaking naka-formal attire. Nakasuit, may earpiece. Tsaka mukhang isang seryosong tauhan ng isang malaking kumpanya. Nagawa mo ba yung inuutos namin? Tanong ng lalaki kay Mia. Opo, sir. Binabantayan ko si Bella. Pero nahihirapan na po ako. Nasasaktan na siya ng sobra. Sagot ni Mia. Tsaka baka sa boses nito ang lungkot. Konting tiis na lang, Mia. Sa graduation na natin gagawin lahat. Siguraduhin mo lang na hindi siya susuko bago dumating ang araw na yon. Sabi ng lalaki bago pumasok ulit ng sasakyan. Naniga si Bella sa kinatatayuan niya. Anong kinalaman ni Mia sa mga taong to? Akala niya ay biktima rin si Mia, pero bakit parang may reportong binibigay tungkol sa kanya? Bago pa siya makaalis, may humawak sa balikat niya. Muntik na siyang mapasigaw, pero tinakpan ni Lucas ang bibig niya. Shh! Huwag kang maingay! Bulong ni Lucas. Hinila siya nito palayo sa parking lot, tsaka dinala sa rooftop ng lumang building. Lucas, ano ba to? Pati ba si Mia kasama sa plano ninyo? Sino ba talaga kayo? Galit na tanong ni Bella habang tinatabig ang kamay ng lalaki. Tumingin si Lucas sa kanya ng seryoso. Hindi to katulad ng iniisip mo, Bella. Hindi kami ang kaaway mo. Ang totoo, si Mia tsaka ako, may connection kami sa mga taong gustong tumulong sa'yo. Tumulong? Sa paanong paraan? Sa panonood habang binubuli ako? Sa panonood habang umiiyak ang nanay ko dahil pinapaalis siya sa trabaho? Singhal ni Bella. Kung gusto ninyong tumulong, bakit hindi niyo suntukin sila, Danaya? Kasi kailangan naming makita kung hanggang saan ang tatag mo. Tsaka kailangan naming mahuli yung mga corrupt na teachers sa tamang oras. Paliwanag ni Lucas. May envelope na naiwan si Mia para sa'yo sa ilalim ng desk mo. Basahin mo yon, pero wag na wag mong ipapakita sa kahit kanino. Bumaba si Bella sa classroom na nanginginig. Nang masiguradong walang nakatingin, kinapa niyang ilalim ng kanyang desk. May nakadikit ngang envelope doon na may pangalan niya. Mabilis nitong pinasok sa bag tsaka naghintay na makauwi. Pagdating sa bahay, agad niyang nilock ang pinto ng kwarto bago niya binuksan ang envelope. Sa loob ay may mga pictures. Mga pictures ni Mr. Taksil na tumatanggap ng pera mula sa tatay ni Danaya sa isang restaurant. May mga screenshots din ng deleted CCTV footage na hinahanap niya noon. Pero ang pinaka-nakakuha ng atensyon niya ay ang isang lumang document. Isa itong birth certificate, tsaka isang marriage contract. Nakasulat doon ang pangalan ng nanay niya, tsaka ang pangalan ng isang lalaking hindi niya kilala. Pero ang apelido nito ay pamilyar para sa kanya, Daklisak. Daklisak? Bulong ni Bella. Iyon ang apelidong madalas niyang marinig sa balita. Biglang bumukas ang pinto, tsaka pumasok ang nanay niya, kaya naman agad na tinago ni Bella ang papel sa ilalim ng unan. Anak, may problema ba? Bakit parang gulat na gulat ka? Tanong ng nanay niya. Wala po, Nay. Nagulat lang po ako sa pinto. Sagot ni Bella. Anay, may tinatago po ba kayo sa akin tungkol sa tatay ko? Saglit na natigilan ng nanay niya. Napatingin to sa malayo at saka bumuntong hininga. Anak, darating din ang oras na malalaman mo rin lahat. Pero sa ngayon, mag-focus ka na muna sa graduation mo. Huwag ka mag-aalala sa akin. Hindi ako pipirma sa kahit anong waiver. Lalaban tayo. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat pa si Bella.
Pinagmamasdan niya sina Lucas at Mia mula sa malayo. Nakikita niya ang palitan ng tingin ng dalawa na para bang may sinasabi silang code sa isa't isa. Alam ni Bella na hindi aksidente ang paglapit ni Mia sa kanya para magpaturo. Planado lahat. Pero, bakit? Hapon na noon habang naglalakad si Bella sa corridor. Narinig niya si Danaya na kausap ang mga alipores niya sa loob ng banyo. Siguraduhin yung walang kuryente sa bandang gitna ng graduation ceremony. Para kapag tatawagin na yung valedictorian, magkakagulo, tsaka mapipilitan silang ituloy agad sa announcement ni Daddy. Sabi ni Danaya na may kasamang tawa. Hindi pwedeng umakyat ang anak ng janitress na yan sa stage. Napakuyom ang kamao ni Bella. Alam na niya ang plano nila. Pero sa halip na matakot, naramdaman niya ang isang klase ng tapang na hindi niya kailanman naramdaman. Tiningnan niya ang envelope sa loob ng bag niya. Sige, Danaya. Gawin niyo ang gusto ninyo. Bulong ni Bella. Pero hindi ninyo alam kung anong naghihintay sa inyo sa araw na yon. Nang gabi yon, hindi pumasok si Bella sa trabaho. Nagstay siya sa bahay at saka tinulungan ng nanay niya na mag-ayos ng gamit. Habang nagliligpit, napansin niya ang nanay niya na tinititigan ng kupas na uniform na to. Anak, kahit pang pagtawanan ako sa graduation mo, basta makita kitang may medalya, masaya na ako. Sabi pa ng nanay niya. Nay, hindi kayo pagtatawanan. Pangako ko yan. Sagot ni Bella. Alam ni Bella na bukas, hindi lamang yung diploma ang matatanggap niya. Bukas, lalabas lahat ng baho ng eskwelahan. Tsaka malalaman niya rin kung ano ba talagang papel ni na Lucas tsaka Mia sa buhay niya. Higit sa lahat, malalaman niya kung sino ba talaga ang nanay niya sa likod ng uniform na suot nito. Habang nakahiga ay tumunog ang phone ni Bella. Isang message mula kay Lucas ang natanggap niya. Ready ka na ba? Hindi sumagot si Bella, pero mahigpit niyang hinawakan ng envelope. Hindi kalaunan ay dumating na ang araw na pinakahihintay tsaka pinakakatatakutan ng lahat. Ang graduation day. Maaga pa lang ay abala na ang buong school sa paghahanda. Ang gym ay napuno ng bulaklak, pulang carpet, tsaka mga upuang nakahilera para sa mga magulang at tsaka bisita. Pero sa likod ng magandang dekorasyon, ramdam ni Bella ang kakaiba sa paligid. Habang naglalakad si Bella papunta sa holding area ng mga graduates, suot ang kanyang itim na toga, hindi pa rin siya tinatantanan ng mga pandalait. Kasama niya ang kanyang nanay na nakasuot pa rin ang uniform niya bilang janitress. Dahil sa banta ng mga tauhan ni Danaya at saka sa hirap ng buhay, hindi na nakabili ng bagong damit ang nanay niya. Bella, ito na bang nanay mong janitress? Malakas na sigaw ni Danaya habang nagtatawanan ng buong klase sa gilid ng hallway. Grabe graduation na graduation, yan pa rin ang suot mo? Nay, baka gusto niyo nung basahan. Mukhang mas bago pa nga yun kesa sa damit ninyo. Napayuko ang nanay ni Bella sa narinig. Pasensya na kayo anak. Gusto ko lang kasing makatipid para sa tuition mo sa kolehiyo. Mahinang bulong na to kay Bella. Nanginig ang kamay ni Bella sa galit. Pero, hinawakan niya ang kamay ng nanay niya. Nay, huwag niyo po silang pakinggan. Kayo po ang pinakamahalagang tao rito para sa akin. Ay, tignan niyo, mukhang iiyak na yung valedictorian natin, kuno. Dagdag pa ng isang alipores si Danaya. Sayang naman ang medalya kung amoy basahan ang kasama mo sa stage. Patuloy pa ang pang-iinsulto habang naglalakad sila papunta sa kanilang mga upuan. Kahit ang ilang mga magulang na mayayaman ay napapatingin tsaka nagbubulungan. Ramdam ni Bella ang hiya para sa nanay niya pero mas matimbang yung galit niya sa kawalang hiyaan ng mga taong ito. Hindi kalaunan na nagsimula ang program. Isa-isang tinawag ang mga honor students.
Nang dumating ang oras para sa special awards, biglang nagkaroon ng pagkawala ng kuryente sa loob ng venue. Nagdilim ang buong gym tsaka nagsimulang magbulungan ng mga tao. Anong nangyayari? Bakit nawala ang ilaw? Tanong ng principal sa mikropono na hindi na rin gumagana. Sa gitna ng dilim, naririnig ni Bella ang boses ni Danaya sa di kalayuan. Ayan na, Daddy. Gawin mo ng plano. Bulong nito. Pero hindi ang inaasahan ni Danaya ang nangyari. Imbes na ituloy ang announcement ng rankings, may biglang uminit sa spotlight sa gitna ng stage. Ang kuryente ay bumalik pero para bang kontrolado na to ng ibang tao. Mula sa labas, naririnig ang tunog ng mga sirena, tsaka ang paghinto ng mga sasakyan. May bisita raw na darating. Bulong ng isang teacher sa gilid. Biglang bumukas ang malaking pinto ng gym. Pumasok ang mga lalaking naka-formal attire. Mga bodyguards na seryosong mukha tsaka may earpiece. Tumahimik ang lahat sa nakita habang ang iba naman ay nagyaka. Ang ibag ng kanilang mga sapatos ay umalingaw-ngaw sa buong venue. Huminto sila sa tapat ng hanay ni Bella. Kayo po ba si Bella? Tanong ng isa sa mga bodyguard na mukhang siyang leader. Lalong nagulahan lahat. Nakatingin ang mga kaklase ni Bella. Lalo na si Danaya na biglang kinabahan. Bakit may mga bodyguards na lumalapit sa basurerang yan? Tanong ni Danaya sa sarili. Opo, ako si Bella. Sagot ni Bella na kahit siya rin ay naguguluhan sa nangyayari. Bakit po? Ano pong kailangan ninyo sa akin? Susunduin na namin kayo. Matagal na namin kayong hinahanap. Sabi ng bodyguard sa bayo ko bilang tanda ng paggalang. Tumingin naman si Bella sa kanyang nanay. Ang nanay niya ay hindi na mukhang takot. Sa halip ay tumayo ito ng diretso tsaka tumingin sa stage kung nasaan si Mr. Taksil tsaka ang tatay ni Danaya. Anong kaguluhan to? Sigaw ng tatay ni Danaya na tumayo mula sa VIP seat. Security! Paalisin ang mga taong yan. Graduation to ng anak ko. Pero walang gumalaw na security ng school. Lahat sila'y nakatayo lamang tsaka para bang takot sa mga bagong dating. Sir, may paparating pa po. Anunsyo ng announcer na nanginginig ang boses. Mula sa bintana ng gym, nakita ng mga estudyante ang sunod-sunod na itim na SUV na nakaparada sa tapat. Isang sasakyan ang huminto mismo sa entrance. Napatingin si Bella kay Lucas na nakaupo lamang sa likuran. Nakita niyang bahagyang ngumiti si Lucas, tsaka tumango sa kanya. Sa kabilang banda naman, si Mia ay nakatayo rin tsaka lumapit sa tabi ni Bella. Bella, oras na. Bulong ni Mia. Ha? Anong oras na, Mia? Ano bang nangyayari? Tanong ni Bella. Ang dapat mangyari, Bella. Ang dapat mangyari. Na matagal ng pilit na tinatago ng school na to. Sagot ni Mia. Sa sandaling yon, si Danaya ay parang naniga sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mukha na kanina puno ng kayabangan ay napalitan ng matinding kaba. Alam niyang may hindi tama. Alam niyang bawat pandalait na binabato niya kay Bella ay baka bumalik sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan. Ma'am, kailangan na po nating pumunta sa harapan. Sabi ng bodyguard sa nanay ni Bella. Naglakad naman ang nanay ni Bella. Kasunod si Bella papunta sa stage. Lahat ng tao ay nakasunod ang tingin sa kanila. Habang naglalakad, narinig ni Bella ang bulungan ng mga tao. Sino ba talaga sila? Bakit sila sinusundo ng ganyang karaming security? Mayaman ba talaga ang nanay niya? Pag-akyat nila sa stage, humarap ang nanay ni Bella sa tatay ni Danaya at saka kay Mr. Taksil. Tapos na ang pagpapanggap ko rito. Tsaka tapos na rin ang pang-aapi ninyo sa anak ko.
Matigas na sabi ng nanay ni Bella. Lahat ng matay nakatitig sa entrance ng gym. Ang katahimikan ay animong nakakabingi na ng mga oras na yon. Yung tipong kahit ang paghinga ng mga tao sa buong gym, maririnig na nila. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan ng convoy. Lumabas ang isang mag-asawa na baka sa pananamit tsaka tindig ang sobrang yaman. Ang lalaki naka-business suit na gawa sa mamahaling tela, habang ang babae naman ay naka-formal dress na mukhang galing pang ibang bansa. Naglakad sila papasok ng gym. Bawat hakbang nila ay sinusundan ng tingin ng mga bully na kanina lang ay nagtatawanan. Si Danaya ay halos mangisay na sa kaba habang nakahawak sa braso ng kanyang tatay. Akala ng lahat, ang mag-asawa ay dadaan sa red carpet papunta sa VIP section. Pero, laking gulat nila nang huminto ang dalawa sa harap mismo ni Bella. Bella, sabi ng babae na may halong emosyon sa boses. Tumingin siya kay Bella mula ulo hanggang paa, pero hindi pangungutya ang nasa mata niya, kundi pagkagulat tsaka paghanga. Lumingon ang lalaki sa gawin ni Mia tsaka Lucas. Akala ni Bella ay siyang kakausapin. Pero laking gulat ng lahat ng tinawag ng lalaki ang pangalan ni Mia. Mia, anak, halika rito. Saan ng lalaki? Naglakad naman si Mia papunta sa kanila. Lahat ay animong napanganga ng mga oras na yon. Si Mia na laging tahimik, tsaka tinutulungan ni Bella sa mga assignments. Anak pala ng mga taong to. Si Mia na naging biktima rin ng pambubuli ni Danaya. Mayaman pa lang talaga. Daddy, Mommy, tawag ni Mia sa kanila. Salamat at dumating kayo sa oras. Sila ba mga magulang mo, Mia? Gulat na tanong ni Bella. Oo, Bella. Sagot ni Mia habang nakangiti ng tipid. Ako si Mia Daklisag at sila ang parents ko. Biglang tumahimik ang buong venue. Yung apelyidong Daklisag ay hindi lamang basta pangalan sa lugar nila. At alam nila yon dahil sila ang nagmamay-ari ng kalahati ng mga lupain, tsaka kumpanya na nagpapatakbo sa ekonomiya ng bansa. Ang tatay naman ni Danaya, na kanina'y nagmamayabang, ay biglang namutla, tsaka parang nawala ng lakas. Daklisag, pabalong na sabi ni Mr. Taksil. Bakit? Bakit hindi namin alam na anak niya si Mia? Tumingin ang tatay ni Mia kay Mr. Taksil nang napakalamig. Dahil sinabi namin sa school administration na itago ang identity niya. Gusto naming malaman kung paano niyo tinatrato ang mga estudyanteng akala ninyo ay walang laban. Tsaka nakita naman lahat. Nanginginig na lumapit ang tatay ni Danaya. Sir, welcome po sa graduation ceremony ng anak natin. Pasensya na po ako nagkaroon ng konting aberya sa kuryente. Naka-ready na po ang upuan niya sa harap. Huwag mo akong sir. Mr. Huwag. Sagot ng tatay ni Mia. Alam ko ang lahat ng ginawa mo para lang mapabura ng anak mo. Tsaka ikaw, Mr. Taksil. Turo niya sa teacher. May record kami ng lahat ng perang tinanggap mo para ibagsak si Bella. Lalong nagkagulo ang mga bulungan. Si Danaya ay napaupo na lamang sa sahig habang umiiyak. Pasensya na kayo kung kailangan namin gawin to sa ganitong paraan. Sabi ng nanay ni Mia habang hinahawakan ng kamay ng nanay ni Bella. Pero kailangan naming masigurado na ang mga taong tapat tsaka marangal mabibigyan dapat ng hustisya. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Bella na litong-lito pa rin sa nangyayari. Bella, si Mia hindi lang siya basta nag-aaral dito. Inutusan namin siyang magbasit dahil matagal na kami nakatanggap ng reklamo tungkol sa corruption sa school nito. Tsaka sa gitna ng lahat ng to,
Ikaw lamang nakikita naming nananatiling matatag. Paliwanag ng tatay ni Mia. Tumingin ang nanay ni Bella sa mag-asawa. Salamat po sa tulong ninyo. Akala ko hindi na namin malulusutan ang araw na to. Huwag kayong mag-aalala. Yung mga taong nanakit sa inyo, mananagot magmula ngayong araw. Sabi ng nanay ni Mia. Lumingon si Bella kay Lucas na nakatayo pa rin sa likod. Nakita niya ang isang itim na envelope na hawak nito. Lucas, ano yan? Tanong ni Bella. Ito ang lahat ng ebidensya, Bella. Ang mga binura nilang CCTV. Yung mga records mong binago. Tsaka yung mga banta sa nanay mo. Sagot ni Lucas habang naglalakad papalapit sa stage. Sa puntong yon, parang gumuho ang mundo ni Danaya at Mr. Taksil. Yung graduation na dapat ay araw ni Danaya bilang valedictorian ay naging araw pa ng pagbagsak nila. Lahat ng mga kaklase na dati kumampi kay Danaya dahil sa pera ay biglang lumayo at para bang hiyang-hiya sa sarili nila. Pero wait, sabi ni Bella. Bakit niyo ako binabantayan? Bakit kailangan pang bantayan ng bodyguards ninyo ang nanay ko? Dahil ang nanay mo, Bella, hindi lang siya basta empleyado na amin. Sagot ng tatay ni Mia. Pero, mas mabuting hayaan natin ang mga ebidensya magsalita sa harap ng lahat. Biglang bumukas ulit ang screen sa stage. Hindi yung video tribute para sa mga graduates ang lumabas, kundi ang mga video footage na nagpapakita kung paanong ninakaw ang project ni Bella tsaka kung paanong binayaran ni Mr. Huwag ang school admin. Nagkaroon ng malakas na hiyawan tsaka batikos mula sa iba't ibang mga magulang na nandoon dahilan upang mas mapaiyak si Danaya sa gilid. Habang bumubulaga sa screen, sa stage, lahat ng video evidence ng pambubuli tsaka corruption, para namang bombang sumabog ang galit ng mga tao sa loob ng gym. Ang mga magulang na tahimik lang dati ay nagsimulang mag-react. Nakita ng lahat kung paanong kinuha ng alipore si Danaya ang folder ni Bella. Tsaka kung paanong tumatawa si Mr. Taksil habang tinatanggap ang makapal na sobre mula sa tatay ni Danaya. Hustisya para kay Bella. Ang dumi ng school na to. Sigaw ng isang magulang mula sa likod. Si Danaya ay hindi na makatingin ng diretsyo. Nakatakip ang mukha niya habang humihikbi. Samantalang ang tatay niya naman ay pilit na tinatawagan ng kanyang mga abogado. Pero walang sumasagot. Ang lahat ng koneksyon nila ay para bang naputol sa isang iglap. Simula nang pumasok ang mga magulang ni Mia. Ladies and gentlemen, huminahon po tayong lahat. Sad ng tatay ni Mia habang hawak ang mikropono. Narito kami hindi lamang para manggulo, kundi para itama ang mali. Mia, i-share mo sa kanila ang nalalaman mo. Lumapit si Mia sa gitna. Wala na yung mahiyain niyang anyo na inakala ng lahat. Sa loob ng ilang buwan, naging saksi ako sa lahat. Nakita ko kung paano magsumikap si Bella habang yung iba ay nagpapakasaya gamit ang pera ng school. Nakita ko kung paano niya ako tinulungan sa pag-aaral kahit na siya mismo hirap na. Bella is the real valedictorian of this batch and no amount of money can change that. Lumingon si Mia sa mga kaklase nila. At sa inyo lahat na nakijoin sa bullying dahil lang sa takot o dahil sa libreng pagkain ni Danaya, sana matuto kayo sa araw na to. Ang pagiging mahirap, hindi yan kasalanan. Pero ang pang-aapi sa kapwa, malaking kahihiyan yan. Nagpalakpakan ng ilang mga estudyante na dating natatakot lang magsalita. Maging yung mga teacher na hindi kasabwat ay tumayo na rin para suportahan si Bella. Dahil sa mga napatunayan naming anomalya, pagpapatuloy ng tatay ni Mia. Ang foundation ng pamilya namin ay opisyal nang pinuputol lahat ng donation sa school na to.
hanggat hindi natatanggal sa pwesto ang mga sangkot na opisyal. Tsaka para kay Bella, lumapit ang nanay ni Mia kay Bella tsaka inabutan siya ng isang gold-sealed na envelope. Ito ay isang scholarship. Full scholarship para sa kahit anong kurso na gusto mong kunin sa kahit anong universidad. Dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Sagot na rin namin lahat ng gastusin ninyo ng nanay mo para hindi niya na kailangang magtrabaho ng gusto. Napaiyak si Bella sa narinig. Maraming salamat po pero hindi ko po maintindihan bakit niyo po ginagawa to para sa amin. Dahil matagal na naming binabantayan ng nanay mo, Bella. Sabi ng nanay ni Mia nang may makahulugang ngiti. Yung katapatan niya sa trabaho, tsaka ang pagmamahal niya sa'yo. Sapat ng dahilan yon para tulungan namin kayo. Pero higit pa doon, may utang na loob kami sa pamilya ninyo na ngayon lang namin mababayaran. Tumingin si Bella sa kanyang nanay. Ang nanay niya naman ay dahan-dahang hinubad ang kanyang janitress ID. Tsaka, inalapag sa podium. Mr. Taksil, Mr. Huwog. Tawag ng nanay ni Bella sa dalawa. Mas masarap pa rin gamitin ang perang pinaghirapan kesa sa perang ninakaw mula sa iba. Try niyo yan. Napayuko si Mr. Taksil. Agad siyang nilapitan ng mga pulis na kanina pa pala naghihintay sa labas ng gym. Kasama ring inescortan palabas ang tatay ni Danaya para sa questioning tungkol sa panunuhol tsaka pananakot. Paano na ako, Daddy? Iyak ni Danaya habang hinihila ang tatay niya. Pero hindi siya pinansin ito. Naiwan si Danaya sa gitna ng stage. Mag-isa tsaka hiyang-hiya sa harap ng libo-libong tao. Bella, halika rito. Tawag ng principal na ngayon ay nanginginig din sa takot pero sinusubukang ayusin ang program. Ikaw ang totoong valedictorian. Karapat dapat kang umakyat tsaka tanggapin ang pinaghirapan mong medal tsaka title. Naglakad si Bella papunta sa gitna ng stage at nang isabit sa kanya ang medalya, ang buong gym ay nag-standing ovation. Ang mga taong kanina ay nagbubulungan ng masama, sila na ngayon ang pinakamalakas kung pumalakpak. Congratulations, Bella! Sigaw ni Mia habang nakikipag-appear kay Lucas sa gilid. Salamat, Mia. Salamat talaga. Sabi ni Bella habang hawak ang kanyang diploma. Ang buong program ay punong-puno pa rin ng bulungan tsaka excitement matapos ang pag-aresto kay Mr. Taksil tsaka sa tatay ni Danaya. Hawak ni Bella ang kanyang diploma tsaka ang mga gintong medalya na sumisimbolo sa lahat ng puyat tsaka hirap niya. Akala niya ay sapat na makitang naglalakad palabas ng gym si Danaya na umiiyak tsaka hiyang-hiya. Pero, para bang may mas malalim pang dahilan kung bakit nananatili sa stage ang pamilya Daclisag tsaka si Lucas. Lumapit si Lucas kay Bella. Sa unang pagkakataon, hindi na siya yung misteryosong kaklase na laging nakatago sa dilim. Tumayo siya sa tabi ni Mia tsaka sa mag-asawang Daclisag. Bella, siguro'y nagtataka ka kung bakit lagi ako nakabantay sa'yo. At kung bakit si Mia ang inassign na maging kaibigan mo sa loob ng classroom. Oo, Lucas. Sabi niyo kanina, diba? Kasi gusto niyong hulihin yung mga corrupt na teachers. Pero bakit parang sobra-sobra naman yata yung atensyon niya sa amin ni nanay? Tumingin si Lucas sa tatay niya, which is si Mr. Daclisag, bago ito tumango. Humarap si Lucas sa lahat ng tao sa gym gamit ang mikropono. Ang totoo niyan, ako ang tunay na anak ng mga Daclisag. Si Mia, pinsan ko. Tsaka inutusan ko siyang magbisid, tsaka subukan ang kabutihan ni Bella. Pag-amin ni Lucas. Gusto naming malaman kung yung tao bang napili naming maging mukha ng bago naming foundation ay may basilak na puso. Kahit sa gitna ng matinding pagsupok tsaka pambubuli. Nagulat si Bella sa narinig. Ano? So lahat ng nangyari yung pagtulong sa akin ni Mia
Yung pagbantay mo, plano lahat ng yon? Pinanood niyo lang ako mahirapan para lang subukan ako. Ramdam ang galit sa boses ni Bella. Pakiramdam niya ay naging bahagi siya ng isang social experiment na hindi niya alam. Bella, hindi naman sa ganon. Paliwanag ni Mia. Gusto ka naming protektahan, pero kailangan naming makuha ng matibay ng ebidensya laban sa mga huwog tsaka kay Mr. Taksil. Kung tinulungan ka namin agad, baka nagtago lang sila. Kailangan namin hayaan silang maging kampante para lumabas ang tunay nilang kulay. Pero ginamit niyo ako. Ginamit niyo yung hirap namin ng nanay ko para lang sa plano ninyo. Sad ni Bella na nangingilid ang luha. Lumapit naman ang nanay ni Bella, tsaka hinawakan ng kamay niya. Anak, makinig ka muna. Alam ko ang tungkol dito. At hindi nila to ginawa para saktan tayo. Alam niyo po, Nay? Bakit? Takang tanong ni Bella. At dito na muli nagsalita si Mr. Daklisag. Bella, ang nanay mo hindi lang basta janitress. Nung bata pa ako, ang pamilya ng nanay mo ang nagligtas sa buhay ng tatay ko mula sa isang malaking sakuna sa probinsya. At dahil sa kabutihan nila, nangakong pamilya ko natatanaw kami ng utang na loob habang buhay. Pero naging mapagmataas ang nanay mo. Ayaw niyang tumanggap ng pera o tulong na walang kapalit na trabaho. Kaya pumasok ako bilang janitress sa inyo. Kasi gusto kong paghirapan ng bawat sentimo na ibibigay ko sa anak ko. Dagdag ng nanay ni Bella. Pero nang nalaman ni na Mr. Daklisag na ikaw ang nangunguna sa school na to, nagpasya silang ito na ang tamang panahon para ibalik ang kabutihan sa atin. Tumingin si Lucas ng diretso kay Bella. Lahat ng nangyari, may dahilan. Hindi ka lang namin binigyan ng scholarship, Bella. Yung foundation na itinayo namin, naghahanap ng bagong leader na mamamahala sa mga educational programs namin para sa mga mahihirap na estudyante. Tsaka matapos namin makita ang tatag mo, ikaw ang napili naming maging mukha tsaka leader ng foundation na yon. Pagkatapos mong mag-aral. Hindi naman makapaniwala ang lahat sa narinig. Ang babaeng pinagtatawanan nila dahil alak nang janitress, ngayon ay magiging leader pa ng foundation na kayang bilhin ang buong school nila. Si Bella, magiging boss natin? Bulong ng isa sa mga dating alipore si Danaya na ngayon ay nanginginig sa takot. Ibig sabihin, lahat ng ginawa ni Danaya babalik sa amin? Sabi ng isa pa. Humarap si Bella kay Lucas. Kailangan ko pa rin i-process lahat ng to. Pero salamat. Salamat kasi sa kabila ng lahat. Hindi niyo ako hinayaang tuluyang bumagsak. Karapatan mo yan, Bella. Sabi ni Lucas sabay abot ng isang special plaque. Hindi ka lang valedictorian ng batch na to. Ikaw ang buhay na ebidensya ng pagsisikap sa buhay and you deserve all of this. Nagpalakpakan ng lahat. Ang nanay ni Bella ay muling niyakap ang kanyang anak. Sa araw na yon ng graduation ay hindi lamang naging pagtatapos ng high school, kundi pagtatapos din ng isang kabanata ng kahirapan tsaka pangungutya sa buhay ni Bella. Nay, tara na po. Aya ni Bella habang naglalakad sila pababa ng stage. Saan tayo pupunta, anak? Tanong ng nanay niya. Sa bagong buhay natin, Nay. This time, wala na makakaapak sa inyo at sa trabaho ninyo. Sagot ni Bella na may matamis na ngiti. Sumunod naman sa kanila sina Lucas at Mia. Habang ang itim na sasakyan sa labas ay nakahanda ng ihatid sila sa bago nilang tutuluyan. Ang mga bully naman ay naiwan sa loob ng gym, nakatulala at puno ng pagsisisi. Samantalang si Bella, bitbit ang kanyang mga medalya at ang dangal ng nanay niya. Naglakad ng mas taas noo, papunta sa kinabukasan na dati ay pangarap lang niya. Bella! Tawag ni Lucas bago pumasok sa sasakyan. See you at the university. This is just the beginning. Ngumiti si Bella at kumaway.
Alam niyang marami pang hamon ang darating. Pero sa pagkakataong to, hindi na siya mag-isa. Meron na siyang pamilya, mga tunay na kaibigan, tsaka ang katotohanang hindi na muling mababaon sa limot. At dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Bella. Mga ka-Ate Jane, tama nga ang kasabihan honesty is the best policy. Ikaw ka-Ate Jane, ano naman ang iyong napulot mula sa ating kwento ngayong araw? Comment mo naman sa baba. Muli, maraming salamat sa panonood o pakikinig sa ating story. Hanggang sa muli, mag-ingat ang lahat and God bless everyone. Bye!